pupunta po tayo doon sa bahay na yon. Ayan, kay Miss Palawan. Kulang pa din po sa sa pagkain namin. Minsan nga po di ako nakakapag-duty kasi wala akong pamasahe. Tapos minsan di kami nakakapag almusal dahil nga po wala, kulang dito sa financial talaga. Tapos minsan naiisip ko na hindi na ako mag-aral. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan ulit sa kalam. Yo! Yo mga Noy, good morning. Magandang umaga, araw ng linggo. At pupunta po tayo doon sa bahay na yon. Ayan, kay Miss Palawan. So tingnan natin kung nandun, kung gising na. Pero daan muna tayo kay Ate Megan para sa clearance. Ayan, pathway. Kubo. Lighten up, take me on your magic river. Tell me Itong bahay sa taas, your dreams align. May second floor. Good morning. Sign me up, Andiyan si Miss Palawan? tell me about. Nandyan. So, andyan daw si Miss Palawan. Morning, Ate Megan. Kamusta? Ha? Umulan. Umulan nga. Ba't kaya umulan? Para nang sasayaw kaya na ulan. May Palawan nagsasayaw daw kasi. Di ba nangagat ng gwapo yan? Baka nangagat ng gwapo to. Man yan kuya, kilala niya yan si Pignan. Mga pangit. Miss Palawan, kumusta? Okay lang, kakauwi lang galing duty. Anong duty ka dyan? Anong tawag sa duty na yan? Yung sa line in po, kasi may kinukompleto kaming case yung sa actual delivery, tapos sa assist. Actual delivery. Yung sa po lying in, parang pag may mga anak kami na yung magpapaanak. Kayo, nasubukan mo na? Okay. Ano sa pakiramdam? Nakapaanak na ako ng walang kumadro na ako lang nagpaanak. Ilan na? Isa pa lang, pero hindi pa ako nag-aaral ng pagka-nursing. Pero alam ko na kung paano magpaanak. Yan na, malaki na sa kanila. Ha? Yung batang nagdadaan na dito sa inyo, Ikaw din nagpaanak nun? Saan dito? sa malaking bahay. Dumating yung lola ni Crystalline, nakalabas na yung bata. Ang gagawin na lang, puputulin na lang yung pusod ng bata. Kasi natasabi, pakadating ni lola ni Crystalline, bakit ko daw yung nagawa? Sabi, wala, sa parang Hanggang kailan ang mo dyan, duty? Tapos na po yung duty namin. Yung duty ko 16 hours. Nagsimula kami kahapon na alas 3. Tapos ngayon naman mga 9:30 sa naman kami papuntang Balatan sa Inapatan. Sa Inapatan? Ba't ganun? Sa inyo kuya. Kasi may sinusunod kami kasi by May, pagkatapos ng final, wala na. Pero depende pa din kung may make-up duty. Pero first year college ka pa lang? Hindi po, second year college. Second year college. Mag-third year na ngayon. Pasukan. Konting kimbot na lang pala, Kailan ang graduation nyo? Kailan may matatapos ang klase nyo ngayon? May 27. May, tapos pagpasok ang third year, fourth year. 4 years lang ba yung nursing? Tapos exam na. Tapos pwede na nga din kami mag-exam sa midwife. Kasi nakapag 2 years na pwede na kami mag-take na exam sa midwife. 2 years na lang pala ang mo, pero magastos. So great. Gaya ng Every sem may binabayaran kami. na Sa tuition po. magkano tuition nyo, Ibrasim? Magkano per sem ang tuition mo? Nung first year ako, nung first year, second semester, wala pa kami nung tuition kasi parang practice pa lang kami, yung sa lecture pa lang. Tapos nung pag second semester na namin, nagbayad na kami nun ng 11,000.
Tapos ngayong second year na ako, ng first semester, nagbayad kami ng 23. Tapos ngayong second semester ko na, yung last na ngayon sa second year, 22. Bali, magkano ang binabayaran mo sa loob ng isang taon? Depende Na po. klase. Depende po kasi yan sa every sim kasi, iba-iba po yung pinagdudutihan namin. Pero ano lang, initial lang. Ang loob ng isang taon na tuition mo. Sa isang taon, ng first year, Initial lang kahit pwedeng kulang, pwedeng sobra. every sim. Pag first sem, yun na nga, 23 yun lang. Sa buong na yun, sa buong sem. Isang taon na yon. Hindi po isang taon, sa isang semester lang po. 20. 23 po yung binayaran namin ng first sem. Tapos sa midterm po kasi yun, sa final iba naman. Kasi iba naman kami nag-duty. Kaya yun. Every Ayan. exam magbabayad kami sa namin. Akala ko public yan. Opo, pero Special, ba't yung may tuition? binabayaran po namin sa na po yun sa RLEP namin. Ano yung sabihin ng RLA? Yung pag nag-duty kami sa hospital, yung namin, binabayad namin sa sakyan, sa pagpunta-punta doon, sa mga pinag-dutyhan namin. Kasi nag-duty kami sa Naga, sa Kabusaw, sa Legazpi, ganyan. Sa mga lying-in. Malaki pa rin pala, no? Pero medyo minus-minus compare sa private, no? Opo. Sa private, medyo mahal sa USAN. Kung hindi nga po ako nakapasa kasi nag-exam po ako sa USAN, tapos nag-exam ako sa SPC. Ang sabi ko, pag di ako nakapasa sa SPC, sa USAN na lang kung kakayanin. Tapos yun, nung pinapaaral pa ako ng lola ko, kasi hindi naman talaga kasi ako nursing. Kasi sabi ko sa lolang nagpapaaral sa akin dati na di ko kakayanin ng nila papa. Tapos sabi sila daw bahala. Tapos ngayon hindi na ako nila pinapaaral kaya di ko alam kung magpapatuloy pa sa pagka-nursing. Yung dati nagpapaaral sa'yo, parang binitawan ka na or dahil hindi kapos na, ganun? Parang may iba na din sila kung pinapaaral. Medyo short yung budget kaya Opo. kasi meron din silang pinag-aaral na iba. Opo, kasi madami po kaming pinapaaral. Kaya kumbaga ikaw ay na binitawan na. Binitawan na kasi po simula nung elementary ako, pinagpapaaral na ako nila tapos parang sa iba naman sila tumulong. Sa iba naman nagbigay ng opportunity. Opo. Alam mo ba maganda yung course mo? Hindi man yan sa ibang bansa. Opo. Lalo na pag nakapasa ka. Nako, pag ngayon lang yan, pero pag once na makapasa ka dyan, tapos makatrabaho ka, nako, itong bahay nyo, third floor to. Yun ang sabi ni Kuya Cesar. Maganda yung course na nursing. Kaya kumbaga, tsaga-tsagain nyo lang talaga. Tsaga-tsagain. Tapos magkano pamasahe mo araw-araw? Kasama merienda. Po, 100 po binibigay nila papa sa akin. Pinagkakasya ko po sa isang araw na. Isang araw na yun. Tapos yun, tapos sa panibagong nun. Pero pag may project naman kami, naghihingi pa din ako. Pero yung baon ko talaga, 100 lang sa isang araw na yun. Kaya kasama na pamasahe pa uwi. Kaya, sabi mo mga classmate ko, nakakapagkasya. Syempre kasi parang marami kami. Tapos yung ate ko kako, pinag-aaral din, patapos na. Tapos parang kulang sa budget namin. Kaya okay lang, tipid-tipid, tiyaga muna. Ito, marami makakapanood sa'yo. Sana, ikwento mo talaga yung yung paano mo na itatawid yung yung pag-aaral na minsan gusto mo nang huminto, tapos minsan go lang kahit medyo kulang. Parang nagdadalawang isip ka na siguro na gusto mong huminto dahil siyempre sa pinansyal. Dahil parang ang hirap itawid ng araw-araw, lalo pag tapat ng mga tuition. Mas maganda yung isabi mo talaga dito. Kasi maraming manonood nito. Sana po nung nung paglabas ko na nga po dun sa kanila lola, parang gusto ko na po talaga tumigil kasi sila papa, yung trabaho nila kung may trabaho ngayon sa construction, nakukuha sila, okay, pero kapos pa lang sa pagkakain namin, tapos minsan sa pagpapad sa e-bike, makapagtapos ng pag-aaral, handa nga siyang mag self-supporting para lang matustusan yung kanyang sarili sa pag-aaral, no?
bihira yung ganong estudyante, no? Bihira yung ganong mindset. Bihira. Yung iba, okay lang mahinto, tapos magtambay. O, di ba? Pero siya, mas gusto niyang, mag tuloy-tuloy sa pag-aaral. Yun na po, sa pagko-contraction ni Papa, parang kulang pa din po sa sa pagkain namin. Minsan nga po, di ako nakakapag-duty kasi wala akong pamasahe. Tapos minsan, di kami nakakapag almusal dahil nga po wala, kulang din po sa financial talaga. Tapos minsan naiisip ko na hindi na ako mag-aral kasi nga wala na ako dun sa lola ko dati. Tapos nakauwi na ako dito sa amin na parang gusto ko na lang na tumigil, maghanap ng trabaho. Tapos yun nga, umalis na yung mama ko dahil sabi ko, sabi ng mama ko na magtatrabaho daw siya sa Manila kasi para daw makapagtapos lang ako. Tapos yung kapatid ko nga pong sumunod sa akin. First year na siya ngayon, tapos nag-stop na po. Kasi wala po talaga. Parang pagkatapos ng ate ko, ako na lang yung papatapusin. Pero sabi ng ate ko, pag nakatapos daw siya, tapos pag nakahanap na ng trabaho, school na din yung kapatid kong naghinto. Kasi gusto naman mag-aral, tapos yun. Tapos sabi ko kanila, Papa, na maghinto na lang kayo ako kasi parang nahihirapan. Tapos yun na, sabi ni mama ko okay lang. Kaya yun, si mama ko Maynila na kasi naghahanap siya ng trabaho para lang matustusan yung pag-nursing ko. Tapos ngayon, mag-i-exam ako ng final. Di pa ako nakakapagbayad sa final, kaya baka hindi ako maka-exam. Pero pag hindi ako naka-exam, wala. Balik ulit ako sa second year pag di ako naka-exam. Magkano babayaran mo? Yung babayaran ko po ngayong second semester sa second year, 22 po yung babayaran talaga namin. 22,000. 22,000. Tapos panibago na naman sa pag third year. Tapos ang karamihan ng mga nagsasabi sa akin, pag third year daw at fourth year, mahirap na po kasi nag-duty ka, mag-research ka, mag-defense ka. Tapos kung pag sa defense daw po kasi pag sa research, syempre may may title kami, may title defense, gano'n. Tapos magbibigay daw ng token, kailangan ng printer kasi dun yung namin, yung ipapaprint namin para ipakita namin sa mga yung mga mag-aano sa amin, yung parang i-distribute namin yung papers namin na ipapa-survey namin sa mga tao. Kung halimbawa ngayon yung focus namin ngayon, na title namin sa immunization. Tapos mag-house to house kami, ibibigay namin yun kung nasusunod po ba tong pag-immunize ng mga bata sa mga RH yung ngayon, gano'n. Tapos yun. Tapos pag third year daw kasi, malalayo na talaga po ang pinag-dutyhan namin. Kaya sabi ko kanila, mama, mag-decision po kayo kung kaya niyo pang paaralin or hindi na. Kasi kung hindi na, okay lang, mag-work na lang ako. Kasi nung pakalabas ko po talaga sa kanila lola, parang sabi ko, dapat talaga hindi na ako nag-nursing, dapat na lang ako nag-education para ako, mababa lang yung bayan. Tapos yun, sabi nila, mama, kasi nung unang pasok ko po kasi, grade 12 pa lang ako, ang gusto ko talaga mag-tourism na lang. Kasi tas grabe ko medyo mataas din yung gastos. Kaya sabi nung lola ko, mag-nursing ka na lang ngayon, ganito, ganun, kasi may opportunity ngayon pag nakapunta sa ibang bansa, mataas yung sweldo. Sabi ko, kaya nga po mataas yung sweldo pag nakapunta ka sa ibang bansa. Paano ako yung pag-aaral ko muna ngayon, sino magtutusto? Sabi kami nga, pero ngayon, nawala na ako dun kanila lola. Sila papa na lang, si papa nga ngayon, walang trabaho. Lagi may sakit. Laging may sakit siya. Tapos dun nga pinagpa-check upan na nga namin yan kasi natumbayan ng dito sa bahay. Tulog na kami yun mga bandang alas 12. Tapos natumba siya sa dun sa higaan niya. Tapos kala namin kung na. Tapos as in nahimatay talaga siya. Tapos yun pinag-vital sign, tinignan ko yung BP niya, tinignan ko yung oxygen niya, kung tapos mataas yung niya, yung BP niya, tapos yung oxygen niya ang baba talaga. Kaya yung sabi ko na
magpa-consult na tayo sa hospital, magpa-check up na. Tapos sabi nung kasi may ubo siya. Tapos hindi siya nahihirapan siya huminga. Kaya yun, napadala din namin sa hospital. Awa ng Diyos, nakahanap din kami ng pera. Ayan. Paano mo natanggap na dati may nagpapaaral sa'yo? Siyempre, expected mo makagraduate ka dahil may magpapaaral sa'yo. Paano nung sinabi sa'yo na hinto ka na muna kasi meron ng ibang pag-aaral dahil hindi kayang paaralin lahat? Paano mo siya natanggap? Natanggap ko din po siya na na may papaaralin na siyang bago. So sa akin, gusto ko din na may matulungan din silang iba, hindi lang sa akin. Kasi hindi naman ako selfish na, dapat ako lang muna yung paaralin nyo kasi ako patapos na yan, paano pa lang. Pero hindi ako ganun, gusto ko lahat ng kapwa ko makapagtapos din kasi may mga pangarap din sila. Tapos ako may pangarap din ako. Kaya sabi ko, okay lang po, sila mama na lang po. Pero yung ano ko po talaga doon na sabi ko talaga, dapat talaga hindi ako nagganon. Ang sabi ko lang, thank you po sa mga tulong nyo, ganon na nakapag-aral ako, nakapagtungtong ako sa college na ito na, second year na ako. Tapos yun na yung pinagpapaaral na nila ngayon, nakikita ko na. Tapos parang nagsisi sila na pinagpalabas nila ako kasi parang yung pinagpapaaral nila nagbubulakbol. Kaya yun, sabi ko sa kanila, okay lang yun, magbabago naman po yan. Hindi naman yan totally sa ngayon pero pag matanda na yan, maisip na rin yan Ito, di naman natin sinasabi, paano yung dumating yung point na sagad na talaga kayo, na hindi ka na kayang paaralin? Okay lang sa'yo? Para po sa akin, okay lang po. Pero, sa akin po, oo po, hindi na po ako nila paparalin. Pero, gusto ko po mag-aral. Pero, ang gagawin ko po para makapag-aral ako, mag-work po ako, maghanap ako ng trabaho para makapag-aral ako. Kasi ayaw ko po ng, kasi ang pangarap po talaga sa amin ng mga magulang ko makapagtapos kami lahat. Kasi hindi sila nakapag-aral, hindi sila nakatungtong sa kolehiyo. Kaya, sabi nila, ang pangarap po, kayo na lang lahat makapagtapos. Kaya yung kuya ko, tapos na, yung ate ko mag-graduate na ako. 2 years na lang gagraduate na. Tapos yung kapatid kong na-stop, gusto din niya makapagtas. Yung panglima ko din na kapatid, ngayon, senior high school na siya. So, ibig sabihin, talagang gusto mo mag-aral at mag-self-supporting. Opo. Ganun ang plano mo para makapagtapos ka. Opo, ganun po yung gusto ko. Hmm. Na kahit pinagpatigil nila ako sa pag-aaral. Okay lang tumigil ako ng isang taon. Pero yung isang taon na hindi ko yung sasayangin sa pagtrabaho ko para sa susunod na taon makapag-aral na ako. Ibig sabihin mo, if ever na mahinto ka, mag-work ka ng 1 taon. Depende po kasi yun. Kasi po ako, depende po sa schedule namin. Kung kaya ko naman po talaga pagsabay-sabayin, kaya ko. Pero depende talaga sa schedule. Pero kaya ko pagsabayin pagtrabaho sa pag-aral, kaya ko kahit nursing yung kinuha ko po. Kasi gusto ko po talaga makapagtapos sa pagiging nursing. Kaya, tapos gusto ko nga din makapag-doctor. Kasi yun na nga, sabi ko, stop na ako sa doctor. Siguro pag nakapag-work na ako, pag halimbawa nakagraduate na ako, RN na ako, tapos yun, saka lang ako mag-aaral ng pagka-doctor. Tama, kasi gusto ko lang po sa family namin na may doctor kasi yung kuya ko criminologist siya. Nag-apply na siya nag-board exam sa pagka-police, tapos yung ate ko parang gusto ko sa pamilya ko may mga professional po kami kanya-kanyang naabot sa pangarap. Kasi ngayong sa side ng papa ko, wala pong nakapagtapos sa kanilang magkakapatid. Tapos sa mama ko din po, nagpaubaya din po siyang dati na hindi mag-aral. Tapos yung pinagpaaral ng mga magulang ni mama, yun hindi po nakapagtas kasi nangasawa agad. Kaya pati yung mama ko hindi nakapag-graduate sa college hanggang elementary po, high school. Ganun po. First time bang lumayo ni mama mo para magtrabaho para matustusan yung pag-aaral mo? First time po. First time niya po lumayo para sa amin, kahit masakit na lumayo sa amin, pero naintindihan namin kasi para naman sa amin yun. Pero gusto namin buo kami dito, pero magiging buo kami pag
nakapagtapos na kami lahat. Pag sabi niya makatapos kaya ngaya, okay na ngaya kami. At least ngaya may nasabing nakapagtapos na sa inyong lahat. May mga kanya-kanya na kayong trabaho. Kahit kayo na ngaya bahala magpaaral sa kapatid yung natira. Anong trabaho ni mama mo doon kung okay lang? Nag-ano po siya, nagbabantay po siya ng bata doon. Sa Manila? Opo, sa shelter. Kaya yun po. Umalis siya para makapag-aral lang kami. Matustusan yung financial dito sa amin. Uy, hi mo si mama mo. Kausapin mo. Alam ko nanonood yun. May gusto kang sabihin kay mama mo? Hi ma, masakit naman na umalis ka sa amin na walang paalam. Sana okay lang, naintindihan namin yun na hindi ka nakapagpaalam sa amin kasi hindi ka nga pinapayagan ni Papa. Pero ginawa mo pa din na lumayo sa amin para makapagtrabaho. Kaya yun, miss ka na namin. Sana di ka na-atake nung palagi mong nararamdaman dito sa bahay. Kasi may sakit po yun si Mama. Dinala po yun sa hospital dati. Parang wala na. Parang yung feeling namin mawawala na siya. Tapos yun. Ngayon, nagtatrabaho siya para sa amin. Apo. Okay pa. Ayan mga kanoli, no? At ano si Miss Palawan? Dire-diretsong sumagot. Talagang ganun yung sagot na nanggagaling sa nangyayari talaga, sa tunay na nangyayari. Tapos yung kung ano talaga yung sitwasyon. Kasi hindi ka naman pwede mag-imbento kung gawa-gawa lang. Kaya yun tuloy-tuloy yung sagot niya kasi yun talaga ang totoong nangyayari, no? Ayan, mukhang matalino si mukhang matalino si Miss Palawan. Ay, pinapabigay sa'yo si Kuya Jojo. Tama, pang allowance mo, 3,000. Thank you po, Kuya Jojo. Thank you po sa sponsor. So ngayon may duty po ako, hindi na po ako hihingi kay Papa. May duty po ako ngayong alas 9. Tapos po, may mga project kami hindi ako nakakapagbigay. Tapos palagi po akong nalilate sa pagpasa kasi yun na, wala pag humihingi ako sa kanila na parang wala pa akong may ibibigay kasi kulang sa pagkain natin. Naiintindihan ko po yun kasi alam kong may darating na blessing. Kaya ito na po yun. Thank you po. Thank you po sa sponsor. Sana po mas marami po pong tumulong sa akin. Ibig sabihin pag wala lang maibigay sa'yo, naghahagilap ka? Opo. Parang may sasabihan ko na lang yung mga classmate ko na ako na nga gumawa niyan. Ako na lang gumawa. Bayaran niyo na lang ako. Parang naggaganan na lang ako sa kanila. Grabe mga kanoli. Nilalayo ko nga yung tingin ko sa kanya Gumaganon ako kasi naramdaman ko yung yung damdamin niya. So ayun mga kanoli, no. So eto, talagang na one-on-one na natin si Miss Palawan, no. Marami rin nagsasabi na yun nga, one-on-one interview natin. So ito, natapat na nagkaroon tayo ng pagkakataon. At maraming salamat kay Kuya Jojo, no, sa pagbibigay pansin, no, kay Miss Palawan. At muli, si Kuya Noli ay open lang naman, mag-message lang po kayo kung may gusto kayong ipaabot kay kay Miss Palawan. Ayan, so yung mga nakakaluwag-luwag diyan, no, at sabi ko nga, hindi naman kasi lahat tayo ay pinalad, di ba? Kahit sabihin natin na malalakas yung katawan ng mga magulang, nagsusumikap pero kulang. Diba? Kumikita pero kulang, no? Hindi naman kasi ganoon talaga na malaki ang kita nila o sweldo, di ba? So kaya ganoon. So pero malakas ang fighting spirit niya para makapagtapos sa pag-aaral. Good 'yan, tama 'yan. Kasi pag huminto ka, baka tamarin ka na mag-aral, no? So okay yan na ganyan na tuloy-tuloy tapos gumagawa ka ng mga paraan paano ka makapasok sa school. At minsan nahuhuli ka sa mga bayarin tapos sinasabihan mo yung mga classmate mo na ikaw na ang gumawa ng mga gawaing school tapos babayaran ka kahit any amount para meron kang budget. So ayos yan. Ayan, bye-bye ka na. Bye-bye po. Thank you po.
Bye-bye!